Uy, narinig nyo na ba? Baka nalilito ako sa statement na to. Huwag daw kumain ng gulay dahil may oxalates yan. Ano nga ba ang tama? Ali kayo, pag-usapan natin yan. Diba? Ang daming nakakalito sa mundo at kung papakinggan mo yung mga nagsasalita tungkol dito at sinasabing may risk na magkasakit kayo ng ganito, ng ganyan, kapag kumain ka ng ganyan, kumain ka ng isang pagkain, pwede mo talagang masabi lahat na lang bawal. Pero sa katotohanan, kung hindi naman talaga aral ang isang bagay at isang tao tungkol sa mga ganyan, ang sinasabi nila ay pwedeng paniwalaan ng karamihan at ang mga tao naman ay matatakot na. Pero i-define lang muna po natin. Ito pong sinasabing risk, hindi yan same as causative. Ibig sabihin, hindi porke sinabing may risk ang isang bagay ay magkakaroon ka na ng lahat ng sakit na nabanggit nila. For example natin itong oxalate. Oo, ang green leafy vegetables, fruits, nuts, and seeds ay mayroong oxalic acid o oxalate. Actually, yung vitamin C pwede rin po ma-convert sa oxalate. At kapag nakain mo ang oxalate, pwede yung mag-bind sa other minerals tulad ng calcium at iron para mag-form ng calcium oxalate at iron oxalate na pwede ring magdulot ng kidney stones. Pero for the most part, ang mga yan ay nai-eliminate ng tao sa ihi at sa dumi. Isa pa, sinasabi din po sa mga pag-aaral na half of the oxalates na nakikita sa urine ay napuproduce din ng katawan ng tao at hindi mula sa absorption mula sa pagkain. Kung nag-aalala kayo sa calcium oxalate stones na isang type ng kidney stones, ganito po yan. Ayon sa kidney.org, hindi sa akin, isa sa mga pamamaraan para ma-rid off ang katawan sa oxalates ay ang pagkain ng calcium-rich foods. Ganito kasi yan, yung calcium at yung oxalates nagbabind yan sa tiyan at sa bituka para ma-eliminate at hindi mag-form ng stones. So, ang best way ay kumain ng mas maraming calcium-rich foods kaysa sa oxalate-rich foods. Bukod pa dyan, hindi naman porke kumakain tayo ng mga gulay na mayroon niyang oxalates ay magfo-form na agad kayo ng stones at magiging risky na yan para sa inyo. Sa katotohanan, meron pa tayong ilan pang mga kakampi tungkol dyan sa issue na yan. Isa kakampi natin ay itong bakteryang Oxalobacter formigenes. Yang bakterya na yan ay nasa ating gut na nangangailangan ng oxalate bilang energy source. Ang kwento niyan, since ginagamit niyan ang oxalates, binabawasan niya ng oxalate na na-absorb sa katawan. At hindi rin po mahirap magtanggal ng oxalate sa mga gulay na mayroon ito. Siguro naman po, wala namang kumakain sa inyo ng mga hilaw na gulay. Kahit pa paano, may form pa rin po kayo ng paglulutong ginagawa bago kainin. Actually, ang simpleng pagpapakulo lamang ng gulay ay pwede na rin pong makapagbawas ng oxalate content by around 30 to 87%. So to answer the question, dapat bang iwasan altogether ang gulay? Simple answer, hindi. Tandaan po na ang gulay ay mayroon pa rin pong mga matataas na antas ng vitamins and minerals na beneficial sa katawan ng tao. Mayaman din po sa fiber na bukod sa tulong na panlaban sa chronic diseases, tumutulong din po sa pagpapalakas ng ating immunity. Isa pa, ang oxalates ay hindi naman talaga nutrient of concern for most people. Marami din naman talaga mga pamamaraan para ma-reduce ang oxalates sa katawan kung concern nyo talaga yan. Simpleng pag-inom ng mas maraming tubig araw-araw, pagkain ng mas maraming calcium-rich foods at pagpapakulo lamang ng gulay pwede na. Diba? Huwag agad magpapaniwala sa mga pinagsasabi ng mga basta-basta na lamang nagsasabi na hindi naman masyadong evidence-based. Again, malaki ang pagkakaiba ng risk sa causation. Kaya sana po ay may natutunan kayong lahat. Kaya naman yun lang for now. I-digest nyo muna dahil ang gusto ko ay healthy kayong lahat. See you in the next episode. Ingat.